zero corruption, then that money should go where it should go. It should go to the people who need it the most and to generate, promote development in the economy. How can you have, how can you invite investors here and generate new jobs if you have a very high rate of corruption? Yes, of course. Abroad, bakit ko naman dadalhin dito? Eh, daling ko na lang sa Vietnam, daling ko na lang sa Indonesia, where there's a lesser, they have corruption also, but lower. Walang tatalo dito sa Pilipinas, pakakawatan ng mga government officials na yan. Pakakawatan ngayon, na kayo nahiya. Sa kayo mga kontraktor na nagpa-party list, ha? Ito, ulitin ko to sa House when I sit in a privileged speech. Kayo mga kontraktor kayo, you are vying for party list seats, hindi na kayo nahiya na gumagana kayo, yung ginansya kayo sa mga projects, gusto nyo pa, kayo mismo ang congressman? Ito ma'am, speaking of support at saka sinasabi ng marami, isa pang dynasty to, pag nanalo daw kayo, ano ang gagawin nyo pag may possible impeachment complaint lamang kay VP Sara? Will you support it or not? Bakit mo yan i-impeach? Kailangan may betrayal of public trust? Depende sa complaint. Ano ako, tanga? Hindi ako oto-oto. I am the top 10 in my class in UP. I was a law professor. I wrote 10 books. I have a Harvard degree. My father summa cum laude. I am not oto-oto. And see? Kasi meron kang legislative power. So lahat ng itatanong mo, pertinent do sa balangkas. May kaugnayan. At sa forma ng batas na gagawin mo. At yung pangatlong limitasyon, the rights of the people who will appear before your committee shall be protected. Maliwanag yun. Eh ngayon, meron ba? Okay. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Guguls nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na yung bell para updated ka naman sa ating mga video. Ayan, pasalamat muna tayo ha. Umabot na po ng 50,000 new subscribers at sa datihan na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa ating channel. Ayan, maraming salamat po. Ano bang meron ngayon mga kasama ha? Ano bang meron? Huwag niyo kalimutan na kung gusto niyo po maging una sa ating mga ina-upload. Pwede kayong mag-join sa ating membership community. Kung meron kayo nakikita yung join button dyan, mag-join na po kayo para naman makatulong sa ating channel ito. Ano ba ang meron? Salamat nga pala ha. Meron na pong nag-join sa ating member dyan. Meron na po tayong member. Nabubulol na ako ha. Tignan nga natin kung makikita natin kung ano yung pangalan ng unang nag-member dito. Ang sabi dito, kay Ryan Abraham, maraming salamat po. Ikaw yung una-unahang nag-join sa ating komunidad. Thank you very much. Eto na nga. Grabe, no? Mabalik tayo sa usapin ng mga tuwadkom. May binanggit dito si Congressman Marcoleta. Ito palang mga tuwadkom nito, di umano, sila lang pala ang nagpapalapad ng papel dyan. Sila lang pala ang gumagawa ng eksena para magkaipit-ipit kung sino man yung kanilang ini-interview at iniimbestigahan. Ito palang mga ito. Yan kayo dyan, mga tuwad ko. Pakinggan nyo ang sasabihin ni Congressman Marcoleta na ngayon pa lang aming senador. Number 1 senator namin ito si Congressman Marcoleta. Okay, kasi kayo dyan, aral-aral din ang batas. No? Hindi pwedeng manghula. Huwag nyong gawing mali ang tama. Huwag nyong ipilit ang mali at gawing tama para sa inyo lang at pansariling interes. Gawin nyo yung makatotohanan. Hindi yung pinag-iinitan nyo, pinagdidiinan nyo, at pinagkakampi-kampihan nyo, di umano. Nandito na tayo. Usapin ng, sa kamera. Hindi naman pala talaga kayo marunong. Sige, paano natin mapapatunayan yan? According sa video yan, tayo reactionista lang naman, di ba? Sige, ipasok mo, kuya. Kasi marami ang nagtataka, ito bang pagbuo, alimbawa, kasi may mga pinapatawag na hearing, ang Congress, madalas naman isang committee lang, okay, may dalawa, pero pagkakwad na 4, kailan nangyayari na bumubuo ng 4 na committee at pinagsasama sa isang pagdinig ko? Sa tagal ko na kasi sa mababang kapulungan, pangkaraniwan joint committee hearing lang yan Dalawa. Nangyayari lamang yan kung yung isang panukalang batas o kaya isang resolution ay kapwa ni-refer
sa dalawang komite na Ayun. merong sakop na pananagutan. Aha. Ito ngayon lang nangyari na apat na magkakahiwalay na committees pinag-isa na ito'y nangyari lamang dahil nagkaroon ng isang privilege speech na dineliver on the floor at saka yung mga naunang mga resolusyon na humihingi ng pag-imbestiga tungkol sa extrajudicial killings at saka mga illegal activities. Ngayon, sa pagkakagawa ng apat na komite at pinag-isa sa iisang gawain, parang naging super committee ito na napaka-spectacular ng subject matter. Narinig nyo? Parang nangyayari, according to the Senator Marcoleta, nagiging spectacular na. Bakit? Kasi nga, investigasyon na, ginagawa pang pelikula. Kaya nga naging hitik na hitik sa takilya baka gusto talagang makilala na makilala. At maging maganda ang pangalan. Itong mga nasa kamera na yan. Ang problema sa kagustuhan nilang manira di umano ng mga pangalan. Kung sino iniimbestiga nila, lalo silang bumabantot. Di ba? May nagsabi nga may nag-comment nga sa atin pasensya na Ako'y taga Laguna. Hindi ko na po iboboto yan. Sino taga Laguna? Naku. May nagsabi rin dito. Yung magaling na 3 taga Maynila, wala na raw sa listahan nila. Aba! Naku po. Isipin nyo kung sino yun. Tuloy. Nelson. Opo. Kung ako siguro, kunwari lang naman ito, Nelson. Kung ako yung Speaker ng House of Representatives, Nelson, at talagang hinihingi ng pagkakataon na siya sa atin uli yung meron silang aligasyon na extrajudicial killing na may kinalaman sa war on drugs. Ito yung kauna-unahan Ito, pakinggan nyo mga kasama kung paano explain ni Senator Marcoleta yung mga ginagawa dyan ng tuwadcom. May allegation na extrajudicial killing. Kung napapanood nyo, ito may statement si dito, si Karma Si Karma ang pinakapangunahing rito Star witness. Tuloy mo, Senator. Kaya pinagsama yung public order at saka yung human rights at saka yung drugs at saka yung public accounts dahil magkakaugnay ito Bakit hindi na lang ang ginawa? Hindi in aid of legislation kung hindi oversight function ng Congress. Na kung saan, unang-unang pinatawag mo yung NBI, the Department of Justice, particular na ang NBI, patawag mo rin yung PNP, may kinalaman yung CIDG. Patawag mo rin yung Solicitor General. Patawag mo rin yung Human Rights Commission. Sa pagitan ng oversight function ng Congress, kinakailangan usisain natin. Ano ba talaga yung assessment ninyo? Halimbawa, Solicitor General, papapanagutin na, ano ba yung assessment ninyo? Dahil kayo talaga ang tumutukoy, ang tumutugay-gay sa bagay na yan. NBI, magpakita kayo ng reports para malaman namin ano ba talaga ang pangyayari sa likuran ng extrajudicial killing ng mga aligasyon na ito na nanggagaling sa mga makakaliwa. Hindi tayo mismo ang Take note, ito ay galing sa mga makakaliwa. According sa video, tayo reactionista lang. So, totoo nga naman. Yan po ay isang estratehiya, kasi alam nyo naman, mag-i-eleksyon. Estratehiya na mga tatakbo, alam nyo naman, kanya-kanyang siraan ngayon. Talaga naman totoo. So, kayo ba ay naniniwala na itong ginagawa ngayon dyan sa kamera ay isang patunay na gumagawa lang sila ng strategy para siraan kung sino man yung gusto lang siraan? Naniniwala ba kayo? Kung naniniwala kayo, bakit hindi nyo i-type dyan sa comment section? Para naman makita natin kung talagang nasusubaybayan nyo yung vlog natin. Huwag nyo kalimutan i-share yung video natin. Siyempre, para maganda yung outcome, At share, like, Alright, tuloy. Mag-iimbestiga, itatask natin itong mga ito na magbigay sila ng report sa atin. Ang nangyari, kabaligtaran Para kami, parang ang Kongreso ang gumanap ng kanilang gawain. Ng mga investigator. Pinatawag mo ang Department of Justice sapagkat nasa kanyang pangangasiwa yung National Prosecution Service.
Ito ang mga nakatalatag kanyang mga resolusyon at panukalang batas. Paano natin isasaalang-alang lahat ito? Ano ang gagawin ninyo para papanagutin natin ang talagang may kasalanan dito? Kailangan sumagot ang National Prosecutor. Ganito po ang gagawin namin. Kasi sila may mandato eh. Hindi kami ang gagawa. Dapat sana ganun na nangyari. Pero kabaligtaran ang nangyari. Ang ginamit. Yan mga tuwadkom. Natauhan na kayo. So, ang nangyayari, yung dapat na ahensya o departamento o ahensya na, sabihin natin ahensya ng DOJ, NBI o kung ano-ano pa yung nabanggit dito, dapat sila ang mag-iimbestiga. Kayo ay mag-aano lang. Ito, ano ba talaga yung dapat na gawin, Ganun lang. Hindi yung kayo na mismo ang investigador. Kayo na rin mismo ang hatol. Kayo na mismo lahat. Kayo na lahat. Hindi yung pwede. According yan, sabi ni Senator. Tuloy mo, Senator. Gamit nila in aid of legislation. Hindi magkaparehong gawain yun, Nelson. Yung in aid of legislation, pag kayo nang ginamit mo, dapat, meron nang nakaambang panukalang batas. Hindi lamang nakasalig do sa resolution. Hindi dahil lamang sa merong privilege speech na diniliver on the floor. Maliwanag na mula doon ay nakapaggawa ka kagad ng panukalang batas na hindi mo makumple-kumpleto dahil medyo nahihirapan ka. Doon ka ngayon magpapatawag ng pagpupulong para sa ganun, yung balangkas ng ng batas mo, matulungan ka makumpleto. Magawa ka agad. Pag meron kang balangkas, alam na alam mo ngayon kung sino-sinong tao lamang ang patatawag mo. Yun lamang makatutulong sa'yo para kumpletuhin mo yung sinimulan mong panukalang batas. Pag kilala mo yung tao na pupunta haharap sa komite, check alam mo rin kung ano itatanong mo sa kanya. Di ba? So, hindi pala pwede. Kasi ang impression ng iba ay in aid of legislation, ipinatawag natin, taas na hearing tayo, okay na, nakuha natin impormasyon. Ito ang mga batas na gagawin. Hindi pala ganun. Hindi nga ganun eh. Uunahin mo lang. Uunahin mo, dapat may balangkas ka. Meron ka ng goal. Tingnan mo yung nasa saligang batas. Malinaw yun. Ano ba nakalagay doon? Inquiry in aid of legislation. Ibig sabihin, meron ka na dapat. Ayan nasasalig ang batas na yan. Kung sino po ang nakakaintindi sa sinasabi ni Senator Marcoleta, hindi na malilinlang ng mga mapanlinlang na crocs dyan sa, di ba? Tuwadcom Hearing Committee. Ganun ba tawag doon? Binabasa ko lang sinabi nito. May nag-type dito eh. Tuloy. Balangkas. Ang ibig mo ba sabihin, nagtatanong ka doon, meron ding mga desisyon ng Korte Suprema, hindi kanya gagawa ka ng batas ng dahil sa mga pinagtatanong mo dyan at meron kang nakita, kunwari, hindi yun ang pagsisimulan. Meron kang balangkas. Ayun. Ang problema sa mga kasama ko, bukod sa mga bagito, yung karamihan, yung iba hindi nag-iisip eh. Yung iba, nakita mo kung sino na lang itatanungin doon eh. Saan ka nag-aral ng elementary? Bakit mo tinatanong yun? Meron ka bang pupunain na provision ng iniisip mong batas? Sana yung batas to overhaul the basic education. Ganyan. Wala namang kaugnayan doon eh. Nakita niya, hindi ba boyfriend mo yan kasi magkakulay kayo ng damit eh. Gagawa ka ba ng batas tungkol sa pagkukulay ng damit? Sa mga tweet, kapag in aid of legislation, maliwanag, dapat yung mga balangkas ng batas nandyan na. Nagpapatulong ka ngayon sa mga taong ito para sa ganun, magawa mo kaagad, mapatibay mo kaagad, makumpleto mo kaagad, kaya ka nga nagpapatulong eh. Kaya nga tama sinasabi nito ni Senador eh. Di ba? Kaya ka nga nagpapatulong para makagawa ka ng batas, sa tulong ng batas. Dapat balangkasin mo muna kung ano yung, para balangkasin mo yung mga bagay-bagay para makakreate kayo kung ano ba talaga yung maitutulong para may sagawa yung batas. Iba yung kagaya sinabi na sinabi niya kanina. Pinupuna. Boyfriend mo ba yan? May mga tanong pa ba doon eh? Nagpasalon ka na ba? Yun yung mga tanungan doon. Ano bang tawag dyan? Kayo na po sa kamera. May mga tanong na gano'n. Ano pa ba yung mga tanungan doon? Nakakatawa eh. Di ba? Hindi na po naaayon doon nga sa aid of legislation.
Grabe, no? Kung makatanong na lang sila, salungat na. Ha? Salungat na po sa gusto nilang o pakay nila. Ha? Naaayon dapat kung ano yung iimbestigahan nila, naaayon lang doon. O hindi na sila gumagawa ng sariling script at script na yun ibibigay doon sa resource person. Ha? Pag tinanong nila, pag hindi makasagot ng resource person, sila rin ang sasagot. Oo, kung kilala niyo yung taga Batangas, di umano. Yun magaling. Pag gumawa ng script, siya rin ang sasagot ng script niya. Oo, pag nagbabapiring na yung resource person niya, gano'n yun. Tuloy mo, kuya. Tulong mo ba yung mga taong kinasangkapan mo para tulungan ka? Oo. Saan ka nakakita nagpapatulong ka? Aha. Pagkatapos sila pa yung kinulong mo dahil ayaw yung sagutin yung tinatanong mo. Totoo. Kasi yung tinatanong mo, walang kaugnayan. Doon sa Kasi kung meron kang balangkas, pwede niya sabihin sa'yo, Your Honor, pwede po ba hindi ko nasasagutin? Wala nang pong kinalamanan doon sa pinagagawa niyong batas eh. Wala sa ngayong masabi, nagagalit pa sila, sa totoo lang. Ba't ka kasi tanong ng tanong? Nasaan ba yung direction mo? Ano ba tinutumbok ng pagtatanong mo? Di ba? Kilala natin yan. Kung sino yung tinutukoy dyan. Sino ba yan? Dua? No? Ano pangalan nun? Mainitin ang ulo nun. Saka yung taga Maynila, na medyo matanda na, merong mamahaling belt. Mamahaling belt. Saka mamahaling sasakyan. Kilala niyo ba yon? Mainitin ang ulo nun. Akala ko nga, totoong pastor. Totoo bang pastor yun? Parang hindi naman. Parang, komento ko lang yung mga style niya, paano siya magtanong, parang hindi niya ako mapapaniwala mga kasama na siya po ay tuloy. Hindi ba? Yung limitasyon kasi ng in aid of legislation, yun lang salitang in aid of legislation is a limitation in itself. nga. Kasi meron kang legislative purpose. Papasok ngayon yung rule of pertinency. Kasi meron kang legislative purpose. So lahat ng itatanong mo, pertinent do sa balangkas. May kaugnayan. At sa forma ng batas na gagawin mo. At yung pangatlong limitasyon, the rights of the people who will appear before your committee shall be protected. Maliwanag yun. Ngayon, meron ba? Okay. Pag hindi mo sila, bakit naman Paano yun, Senador? Bakit ganun? Pag hindi na nagustuhan, pinapakulong. Kagaya nga na sinabi nyo, di ba? Dapat protektado. Nangyayari nga, ayaw namin. Tapos binabatikos. Ipapakontem ka namin. Side contem ka. Di ba? Tama talaga yung sinasabi ni Senador, no? Ng Marcoleta. Ito lang special request. Ito, nasa inyo naman po yung kung talagang buo ang loob nyo na iboto talaga ang PDP line. Kasi ako buo na po ang loob ko. Ayoko na po mangyari kung ano po yung nangyayari ngayon. Gusto ko po yung tunay na pagbabago, yung nagawa ng dating Pangulong Duterte. Tumahimik ang bansa, walang korupsyon, maganda yung kalsada, maganda yung kalye, wala kang masasalamuha na addictus benedictus, walang ma-snatcher, walang masamang loob. Diba? Yun lang, solve na tayo dun. Okay na tayo dun. Hindi naman natin masisisi yung kahirapan natin sa Pangulo eh. Hindi natin masisisi yan. Ang hinahanap natin dito, yung safety at saka hindi corrupt ang mga nakapwesto. Kasi kung corrupt ang nakapwesto, lalo hong lulubog ang Pilipinas sa utang. Yan ang katotohanan. Tuloy mo. Hindi mo kayang sagutin ito kapag nagsisinungaling ka kanya o kaya evasive ka. Alam mo ba, pati yung issue na yon, merong desisyon ng Korte Suprema dyan. Hindi lang sukat na sinabi mo na nagsisinungaling ka. Mr. Chair, I move that, kung sino man yun, I move that Mr. Nelson Lubao be cited in contempt for being so evasive. I second the motion, sabi nung katabi niya. Nakita niya merong quorum. Are there any objection? The chair hears none. Okay? There's a motion to seconded and there is no objection. Mr. Nelson Lubao is hereby cited in contempt and for the purpose of applying the reasonable penalty is now to be detained for 30 days. Eto ngayon, Senador. Ibig sabihin, pinagkakampi-kampihan nila pag hindi nila gusto ang sagot. Tama ba? Kasi nakikita natin yan, kampi-kampihan eh. Kagaya na lang nito
base sa video na napanood namin, pinagkampi-kampihan kanila eh. Dahil nga, ikaw ay nanindigan para sa tama. Ngayon, sila ay porket marami at kampi-kampihan, natanggal ka ngayon sa committee. Ilan bang committee ang naalis ka? Doon kami hindi natuwa sa ginawa nila sa'yo. Kaya nga ngayon, nangingibabaw nga ang pangalan mo ngayon sa sa internet eh. Hindi lang sa internet. Lahat ngayon, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Marcoleta talaga ang nangingibabaw. Alam niyo bakit? Alam mo rin na ito, for sure, alam din ito ng mga taong bayan. Na-notice na nila. Kasi po, Senador, meron kang boses, meron kang tapang, meron kang paninindigan. Yan ang gusto ng mga Pilipino. Gusto namin yung ganyang ugali. At alam namin na kayo po ay isang miyembro ng isang religious na maganda ang pamamalakad. At alam namin na hindi mo magagawa kung ano yung ginagawa ng mga nakaupo na kasamahan mo doon. Believe kami. Alam namin kasi kayo may takot kayo sa taas. Hindi nyo magagawa yun. Kayo mga kasama, kung naniniwala kayo na itong si Senador Marcoleta ay may boses, may tapang para tanggalin niya mga dorobo dyan sa Kamara. Type nyo sa comment section. Alright, tuloy natin. Saan ka naman nakakita ng ganyan? So hindi pala pwedeng basta-basta ganun yun, Kong? Meron nga tayong limit. Pag wala kang legislative purpose, wala kang nga ng limitasyon. So, pag sinabi mo ngayong nag-evasive siya, anong sabi ng Korte Suprema? O kaya nagsisinungaling siya. The determination that the witness or the resource person is evasive or telling a lie will be based on the totality of evidence. Hindi lamang doon sa yung tunay. Marami. Aayusin mo lahat ay titingnan mo para mapatibayan mo lang na evasive siya. Hindi. Then, ito may tanong kami. Paano yung kung yung nasa committee dyan, kung sila yung naging abusado? Paano naman? Pwede ba kami magreklamo? At itong mga nakaupo dyan sa Kamara na nagkakampi-kampihan, ay pwede ba mapatanggal? Yan po ang tanong namin. At hindi lang po sambayanan, kundi lahat po, pati mga OFW at migrante ay nagtatanong. Kapag po ba abusado yung mga nagtatanong dyan, pwede po bang yan patanggal sa committee o patanggal ng mga taong bayan? Pwede po ba yan? Yan ang tanong. Sana masagot yan ng ating mga kabambayan, lalong-lalo na may alam sa batas. O kayo po, i-comment nyo sa comment section kung may nalalaman po kayo sa batas. At siyempre, makiisa kayo kung ano yung mga usapin. Maraming salamat. Eto na. Dahil sa sinabi mo lang, merong kalakip na pagpapatibay sa lahat ng ebidensyang dapat na i-present mo para ngayon maliwanag na evasive siya. O hindi siya nagsasabi ng totoo. Hindi dahil sa sinabi mo, Mr. Chair, sabi niya kanina ay nanggaling siya sa Malabon. Hindi naman pala nanggaling sa Malabon. Galing pala ng Quezon City. Hindi po nagsasabi ng totoo. Cite for contempt. Hindi naman ganun. Hindi ganun basta pala. Hindi ganun. Yun. So, naliwanagan tayo, no? May mga bagay-bagay pa rin tayong hindi nalalaman. Siyempre nga, ito si Senador Marcoleta, isang abogado at higit pa ron, siya trial lawyer. Mapunta naman tayo dito sa usapin naman na talagang magugulantang ka at magugulat ka. Hindi naman ito uto-uto. Hindi ito porket galit siya doon sa tawag nito, galit siya sa mga Duterte, ay mauutusan mo na ang isip niya. Dati nga sa yung itong tao na to, medyo nabubuwisit din ako kasi banat siya ng banat. Totoo naman pala. Totoo naman pala na itong paratang niya dito kay kung sino nakaupo. Totoo nga. No, naubos nga ang kaban ng bayan, wala namang proyekto na pakita. Kaya panoorin nyo, Bibigay ko sa inyo yung slide para dyan, ano ba meron dyan, ate? Attorney, isang abogado rin to. Magaling din to Ano ba ang meron dito? Pwede mo ba kaming bigyan ng isang maganda-gandang paliwanag kung bakit ka sumali at pumasok dyan sa party list? First nominee, Attorney Rowena Guanzon. First nominee siya ng PWD, party list.
malaking bagay po to. Alam nyo bakit? Ang mga PWD po, dapat binibigyan niya ng prioridad. Ha? Kasi, siyempre, yung iba dyan, sorry for the word, pero yung iba po dyan talaga ay, alam niya, yung deaf, di ba? Hindi masyadong napupukusan ng gobyerno yan eh. Kaya nga gusto natin to, para sa akin po, gusto ko yung panukala niya. Bigyan yung prioridad yan. Kasi tao rin yan eh. No? Dapat sila yung mga, halimbawa sa pag-a-apply, sila yung priority. Huwag natin sila walang bahala. Sige, pasok mo, attorney. Ano ba meron dyan? So these are our programs. We want generally rights, welfare, benefits for persons with disability and senior citizens because they're probably going to be PWDs. So specifically, higher income tax deduction for households which have persons with disability. For example, OFW kayo, mataas yung income tax nyo. Kailangan mas mataas yung deduction nyo dahil may PWD kayo sa bahay, lalo na yung mga bata. Yung mga senior citizens po, isama na lang din natin dito. Number 2, yung social pension na monthly ng mga persons with disability, lalo na po yung mga nakahiga o are homebound. Diba? Number 3, idoble na sa 1 billion ang SPED budget dahil yung mga bata po na may special needs, learning disabilities, napakarami na. At ngayon, ang budget is only at 500,000. Number 4, yung PhilHealth po na yan, kailangan po mag-expand talaga sila ng services nila at saka coverage. Kasi laki naman. Yun yung PhilHealth. Ano nangyari sa PhilHealth? Di ba? Sino uli? Bakit? Ewan natin. Yan ang tanong. Kaya nga sabi ni Atty. Guanzon, yung PhilHealth dapat dagdagan ng pondo. Hindi bawasan ng pondo, Dagdagan. Tuloy mo, attorney. Naman pala ng 89 billion na yan, ba't nyo pa isusoli yan sa National Treasury para gawin yung mga bridge dyan at mga kung ano-ano infrastructure? Ibigay nyo yan sa amin kasi maraming PWD kailangan dialysis, cancer patients, may limit. Yung mga batang cerebral palsy, bakit hindi nyo mabigyan ng mga specialized na wheelchair? Hirap kaya ng 40,000 each yun. That should be covered also. It's not their fault na cerebral palsy. Nagbabayad naman kami ng premium, hindi po ba? So the other things are yung sa local government code. I have a book on the local government book as a textbook in the UP College of Law. I want to file a bill to amend the local government code and also, or as a special law, provide that 5% of the total IRA or total budget of local government units, government agencies, and government-owned and controlled corporations should be allocated and dedicated and spent for persons with disability. The other thing is the increase the percentage of workers or employees in every government agency or private sector. You increase it to maybe 10% of their total number of employees, but not less than 2. You don't have to be standing up when you're doing the books. You don't have to stand up when you're what do you call this, answering phone calls. So on a minimum of 2, those that businesses that will hire will comply with this 10% of their workers should get a tax incentive also as a sort of tax exemption. Opo. Yes. Yes. Go ahead, ma'am. So you want to ask questions? Yes, Can I do it? Go ahead, Angel. Go ahead po. We were asking na po nung nakita po natin yung mga plans niyo po when it comes to health and other education para po sa mga PWD natin. Pagdating naman po sa employment, kasi we've seen a lot of news and reports, studies about it na meron pa rin po mga diskriminasyon pagdating po sa trabaho, Malaki no? What are you going to do po? Right now, there are 1.6 to 2 million Filipinos that are unemployed. Now, how many of those are actually PWDs who have college degrees, who are trained or skilled? Now, the problem with fighting for a slot in employment, if there's a high unemployment rate in the country, is that they always hire the PWDs last. They hire the men first because they don't get pregnant. They don't like the women because they get pregnant and they have, they get sick, So, but last of all is their PWD who have to compete in the labor market. That's why we want a law that will say at least 10% of your workers, government and private sectors, should be persons with disability. Yun ang sinasabi natin. 'Di ba? Maganda yung panukala nito. Kasi nakikita nyo yung mga PWD, parang wala na eh. Anong nangyayari sa kanila? Parang masakit sa puso nila. Kaya namin magtrabaho kahit papano. Pero iniitsapwera kami ng mga kumpanya na ito. Nakuha nyo yung points, mga kasama. Nakuha nyo yung point ni attorney. Dito ako napahanga ng tao na to. Isipin nyo yung mga tao na hindi nila kagustuhan na magkaroon sila ng mga karamdaman na ganyan. Tapos ngayon, gusto nila magtrabaho na maayos.
Yung iba kaya eh. Yung iba kaya talaga. Ngayon, sana mabigyan ng pagkakataon na sa isang kumpanya, kahit man lang siya, isang kumpanya, kahit mga 10 na PWD, magkaroon sila. Sa mga malalaking kumpanya. No? Sila ang mag-adjust. Makatulong sila sa gobyerno. Makatulong sila sa mga tao na to. Sa ibang bansa po, alam nyo yung mga may Down syndrome. Suportado ng gobyerno niya, pinagtatrabaho nila yan. Hindi po sila, alam naman nila na kaya yan eh. Kaya ng tao yan na may Down syndrome. Opo, totoo yan. Magtanong kayo sa mga kakilala nyo na nasa Europe. Sinusuportahan niya ng gobyerno nila. Dito sa atin, ewan ko, nagugulat na lang tayo. Walang kasupo-suporta talaga mga... Yan ang katotohanan. Tuloy natin. And we want to be able to appeal the decision of every government agency that denies our applicants. We want to be able to appeal it to the Civil Service Commission. And the other thing is... Ano lang po, ads lang po It's not just that. It's the economy, you know. In an economy where almost 2 million are unemployed and where, the budget goes to this unnecessary confidential funds, the PWDs always lose out in the end. You see, that's the trouble. Kaya walang focus sa pagbibigay ng karapatan, ng equality. Kasi akala nila yung mga PWD hindi naman nagbabayad ng tax yan. Kami naman nagbabayad kami ng tax. Hindi ba? Kasangga nila kami, nagbabayad kami ng tax eh. Gusto namin yung tax namin mapunta rin sa mga karapatan nila at services nila. You mentioned equality, ma'am. No? There's a survey, recent surveys that show ang pinakahinaing po ng mga ibang PWD daw is as simple as hanggang ngayon kahit may mga laws or local codes, hindi pa rin daw sinusunod ng mga establishments ang access to these establishments na basic ramps na kakasya ang wheelchair, proper incline. Gusto namin talaga, make it criminal. Make it criminal. Like make the president of the company account for it. We will file criminal cases if the law provides. We will file. We have volunteer lawyers just to make sure that they comply. Even government agencies, it should be criminal not to comply with these laws on accessibility. In other countries like Japan, meron silang tiles sa mga kalye nila, daanan nila sa subway, where the blind can see, by the texture of the tiles kung saan papunta yung sa subway ba yan, papunta ba ito ng market, sa bus stop, ganyan. Dito, simpleng bagay, hindi magawa. At hindi pa matutulungan dahil yung MRT, wala namang umaandar na mga escalator or elevator. I mean, the government is just making it 10 times harder for persons with disability and old people to live a decent life here in the Philippines. So what's the problem? The problem is corruption. Yan. The problem is corruption. Di ba? Ngayon, eto na, papasok na ang korupsyon. Sana man lang, pakiusap lang natin. Ayan nagustuhan ko rin yung ni Atty. Guanzon. Sana lang, meron kasi siyang alam sa batas kaya alam niya kung paano niya escalate, paano niya aatakihin yung mga korap na tao. Mabigyan ng pagkakataon. Itong si Atty. Guanzon. Makita naman natin kung paano niya. Number 1 kasi, ang sabi nga niya, number 1 corruption. Kaya kung halimbawa ito ay mabibigyan siya ng pagkakataon, hindi ko naman kayo pinipilit para lang naman mabigyan ko kayo ng idea na isang way na para sugpuin ang korupsyon, nasa inyo naman pong pagpapasyan. Tuloy. Zero corruption, then that money should go where it should go. It should go to the people who need it the most and to generate, promote development in the economy. How can you invite investors here and generate new jobs if you have a very high rate of corruption? Yes, of course. Abroad, bakit ko naman dadalhin dito? Daling ko na lang sa Vietnam, daling ko na lang sa Indonesia, where there's a lesser, corruption also, but lower. Walang tatalo dito sa Pilipinas, pakakawatan ng mga government officials na yan. Pakakawatan ngayon, na kayo nahiya. Sa kayo mga kontraktor na nagpa-party list ito ulitin ko to sa House when I sit in a privilege speech. Kayo mga kontraktor you are vying for party list seats, hindi na kayo nahiya na gumagana kayo, yung ginansya kayo sa mga projects, gusto nyo pa, kayo mismo ang congressman? Abay, masama. Sino po ba yan? That's against the Constitution and what you're doing is criminal. Oo. You have someone in mind po na sinasabihan niyo po? Hindi na kami magtotoo sa House at kailangan
Lambingin nila ako dahil babartugulan ko sila. Opo. Taking this opportunity na rin po to ask you regarding yung malaking issue po, no, pagka usapin po ng Yeah. eleksyon, itong political dynasty. Marami po ngayon na tumatakbo sa pagiging party list, sa Senate. Your thoughts on that? Yeah, I already said that in the COMELEC interview that I will file a bill to end political dynasties. Lalo na po sa party list. Sila na ang congressman, sila pa rin ang party list. Ano ba kayo dyan? Wala na kayong makuha trabaho? Hindi naman kayo ganyan kabobo ah. Nag-aaral naman kayo. Kayo na ang congressman, i-double back-to-back nyo pa vote buying nyo para mas mura, buy one, take one. Ba't talaga yung mga tao eh. Yan mga sakit ang loob ko kasi at my age, akala ko makikita ko na talaga demokrasya ito. Look at this. Now I have to live another 30 years para makita ko ang totoong demokrasya na ito. Pero at sinasabi ko yung dynasty bill na yan, matagal na yan dapat. Lahat naman kasi nakaupo dyan, may ganansya sa dynasty. Hindi pa dami ko friends dyan ha. In fact, they're helping our people, PWDs. Pero tama na. Pag nakapasa tayo ng ganyan, mag-support na kayo. At yung mga anak nyo nang walang trabaho, bigyan nyo yan ng negosyo. Ito, Speaking of support po. Ito ma'am, speaking of support at saka sinasabi ng marami, isa pang dynasty to, pag nanalo daw kayo, ano ang gagawin nyo pag may possible impeachment complaint lamang kay VP Sara? Will you support it or not? Bakit mo yan i-impeach? Kailangan may betrayal of public trust. Depende sa complaint. Ano ako, tanga? Hindi ako oto-oto. I am the top 10 in my class in UP. I was a law professor. I wrote 10 books. I have a Harvard degree. My father summa cum laude. I am not oto-oto. Hindi ako sasama sa So yan, napanood nyo ha. Kung ano yung mensahe ni Atty. Guanzon dito ha. Kung ano yung gusto niyang maging ha. Just in case na manalo siya. At syempre, alam nyo naman, hindi siya uto-uto. Kung ano yung mga batikos niya noon, yun pala ay may katotohanan. Kasi siya yung number 1 na narinig natin dati. Binabatikos niya ito si kung sino nakaupo ngayon. Pero, meron pala siya talagang, di ba? Hindi nga nagkamali. Totoo nga. Ubos. May utang pa. Nagbenta pa ng ginto. Sabi ko nga sa iyo kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka nang pahuli sa mga balita. At syempre, like yung video, share. Yan, magandang hapon. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Saan ka man lupalop ng daigdig, isang magandang araw. Bye-bye!